Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mong sulok man tayo ng ating mundo, ay di umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, a happy, blessed Sunday sa ating lahat mga kabayan. So, before tayo mag-start po ng ating talakay ngayong araw, well, i-greet muna natin po ating mga kabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Oneza M. Olayaw. Greetings come from Sovereign God Christian Church members and pastor, and greetings come from Sir Wilfredo Olayaw. Again, happy birthday po sa lahat na nang-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Pag-usapan natin mga kabayan, ito pong inilabas po na fake news ni Secretary Chiloy Garafil. Yes, meron pong inilabas na fake news mga kabayan. Ito po ay talagang na-verify ho natin na itong post ni Chiloy Garafil talagang fake news po to at ito ay nakasira po sa pamuno po ni PBM. Di ba lagi kong sinasabi dito na kapag ang ahensya natin dyan sa gobyerno natin at lalong-lalo na kapag ito po ay nakasira po kay PBM, talagang papasok si Sir Ivan at talagang kukurtin ko yung mga gunggong na yan kasi nga alam nyo kabayan, itong si Secretary Chiloy Garafil, supposed to be siya po dito yung role model kasi di ba meron silang programa po, yung Information Media Literacy Program, ito'y kontra fake news daw. Pero bakit sila ito nagpalabas po ng fake news? Well, I am not sure kung ito bang itong pinost nila doon sa Facebook account, itong statement na to, itong tungkol po kay PBM Makabayan, kung dumaan ba ito or ito ba'y na-verify po ni Secretary Chiloy Garafil. Pero ayaw na ayaw ko talaga at talagang hindi kong kapante Makabayan na nandyan po si Garafil sa kasama po ni BBM dyan po sa Malacanang. Kasi alam naman ho natin at marami tayong narinig po ng mga balita-balita tungkol dito sa tungkol dito sa kanyang husband na kung saan dito affiliated po na grupo. Alam naman natin yan at saka lagi po natin yang narinig, lalong-lalo na ito po in-expose po ni Ka Eric doon sa Laban Kasama ang Bayan. Ang husband po ni Chiloy Garafil Makabayan. 'Di ba? Alam natin yan, saka hindi na kailangan sabihin yan. 'Di ba mukhang kasama dito sa PNA na grupo. Pero dito po sa inilabas po ni Sec Chiloy, nakasira to sa mga Marcos at dapat lang talaga natin itong kukurtin makabayan. Ayaw na ayaw ko po na konsintihin na ganyan makabayan. So pag-uusapan rin po natin itong tungkol po kay Mr. Rogando Sasot dahil meron siyang inilabas po na post makabayan na kung saan siniraan niya yung Maharlika Investment Funds. Siniraan niya, mukhang ipinalabas na dito na yung Maharlika Investment Funds ay parang investment scam makabayan. At buti na lang po, itong kanyang mga viewers, mga followers ay hindi siya dito kinonsinti makabayan. Sinagot dito ng kanyang followers. Kasi alam nyo, itong sila si Rogando Sasot at kanyang mga grupo po na mga ibang DDS na mga rabid makabayan. Well, hindi lahat hindi ko nilahat po yung mga DDS. Itong be specific tayo, itong si Rogando Sasot makabayan, saka itong si Mark Lopez. Ayaw na ayaw naman kasi nila dito po sa kay PBM, mas nasasaktan sila dito kapag meron pong nababalitaan sila na mga good news galing po sa Marcos administration. At kasi tungkol dito sa, di ba yung Maharlika Investment Fund makabayan ay ibinida po ni PBM doon sa dito po sa Saudi Arabia, sa Riyadh. At nakita rin po natin sa balita at mismong sinabi po ng mga royal family ng Saudi at saka ng mga business leaders dito sa Saudi, interesado sila dito sa Maharlika Investment Fund makabayan. Abay iniba po dito ni Rogando Sasot, siniraan niya makabayan. At saka ipapakita natin yan mamaya. And also, pag-usapan rin po natin itong fake news na ilabas ni Maharlika.
Meron mga kabayan. At itong fake news na to, abay sinakyan po ng mga dilawan kasi nakita natin yung mga dilawan kalyado na ngayon ni Maharlika mga kabayan. At buti na lang kasi itong fake news to ay kumalat kagad, sumabog kagad. Ito'y nakita po ni Congressman Sandro Marcos. Si Congressman Sandro Marcos mga kabayan abay sumabog at talagang sinagot dito si Maharlika at saka yung kilala po na vlogger na dilawan mga kabayan. Sinagot dito ni Congressman Sandro Marcos. Kasi nga involved dito yung Malacanang mga kabayan. Yung mismong yung bahay pangarap, yung bahay pangarap na involved kasi dito. So pag-usapan natin yan mamaya. At saka pag-usapan rin po natin ang nangyari dyan sa Socorro mga kabayan. Hindi po yung SBSI, hindi po yung tungkol kay Senyor Aguila. Meron pong ibang grupo mga kabayan na sinugod ngayon ng otoridad. Meron po at saka alam ko na kayo po ay aware dito at I'm very sure na nakita nyo na po itong balita na to noon mga kabayan. Ngayon, bumalik po tungkol dyan sa Socorro. O sa pag-uusapan rin po natin, ito rin nangyari dyan sa UP Diliman na kung saan meron itong babaklasin mga kabayan. Nasa hot seat na naman po ngayon yung UP Diliman kasi meron pong ginawang kapulastugan ang mga organisasyon dyan sa UP Diliman na hopefully mga kabayan, itong UP na sana ang babaklasin kasi maraming mga ukok dyan ng mga estudyante at marami po ng mga membro ng PNA na nagtatambay dyan po sa UP Diliman mga kabayan. Sana baklasin itong UP na to eh. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong moderal ang bawab ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At syempre, before tayo mag-start mga kabayan, welcome kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin mga kabayan ang mga pinangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Harito din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Distinct Channel, welcome to the family, and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kabayan, before tayo mag-start po, or bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at very intriga po ng mga issue panlipunan, dito muna tayo po sa balita tungkol sa eleksyon ng BSKE mga kababayan. Kasi marami ho dito mga pakulo po yung mga kababayan natin na tumakbo bilang chairman or bilang kagawad or yung mga SK-chairmans mga kababayan at saka yung mga turbulence nila na bawar o yung mga illegal pinagbabaklas na po ng COMELEC. So, for more details, let's watch this! Kanya-kanya na napakulo mga kumakandidato sa pagsisimula ng campaign period sa barangay at SK elections. Sa Baguio, may nag-be Spider-Man pa. Habang sa Cavite naman, may nag-flex pa ng mga mamahaling sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi lang pangkarera, pangkampanya pa. Agaw eksena ka mga sports car na ito sa Cavite sa unang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Ang mga ito lang naman ang ginamit sa pangangampanya ng isang kumakandidatong kapitan. Sa bumper ng mga sports car idinikit ang mga campaign tarpaulin. Sabi ng COMELEC, wala namang iligal kung pagmamayari talaga ng kandidato ang mga naturang sports car. Pero kung yung mga pinalikan niya, baka kasi sa buhay niya, hindi naman namin mapipilihan kung gusto niyang ipangalandakan lang siya. Kung yan na rin time na, nilist niya yan, dahil ngayon siya nag-list, kinakailangan ma-report siya sa kanyang source. Kung magkano ang kanyang list siya. Kasi otherwise, pinakita niya yun, therefore, sisingilin namin siya doon. Kung paano niya nagkaroon ka ng mga ganyan. sa Baguio City naman, tumatakbong kagawad si Spider-Man. Yan ang paandar niya habang namimigay na flyers at naga-house to house sa mga botante. Inulan naman ang unang araw ng kampanya sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kabilang ito sa mga inilagay ng COMELEC sa orange category dahil sa matinding tunggalian sa politika. Ang supporter na ito, nagbitbit pa ng malaking speaker habang naghiikot. Umalingaw-ngaw din ang iba't ibang campaign jingle ng mga kandidato. Sa Caloocan, makikita ang ilang poster na ginawang banderita sa gitna ng kalsada.
Ayon sa COMELEC, bawal yan. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na kinakabit po ninyo. At the same time, kakasuhan po namin kayo sa maling mga pagkakabit ng mga posters na yan. Alinsunod sa rules ng COMELEC, 2 by 3 feet lang ang sukat ng poster na pwedeng ilagay sa designated areas gaya ng mga plaza, palengke at barangay centers. Hindi pwedeng magdikit ng posters sa mga puno o halaman sa pampublikong lugar. Hindi ko kailangan ng karangyaan sa kampanya. Tama po kayo, strategy lang. Strategy. Hindi po ito pinag-uusapan kung gaano kalaki ang tarpulin mo o campaign materials. Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba ay tapat na maglilingkod sa mga kababayan mo sa barangay? Magtatagal ang campaign period hanggang October 28, 2 araw bago ang mismong botohan sa October 30. Pinagbabaklas ng COMELEC ang mga illegal na campaign materials sa iba't ibang barangay sa bansa. Ang mga pasaway na kandidato pwede raw ma-disqualify. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mga tarpaulin ng mga kandidatong ipinaskil sa mga poste, bakod, hanggang sa mga kable ng kuryente. Lahat yan, sinungkit at pinagbabaklas ng mga tauhan ng COMELEC sa barangay 310 at 312 sa Maynila kanina. Bahagi yan na kanilang oplan baklas para sa barangay at SK elections. Illegal ang mga yan dahil wala sa common poster areas na itinakda ng COMELEC. Pwede lang magkabit na hanggang 2 by 3 feet na poster o tarpaulin sa mga palengke, barangay center at plaza. Hindi rin nakalusot ang hile-hilerang poster na nakakabit sa bakanteng loteng ito sa Barangay Katipunan, Quezon City. Sa Lagawe, Ufugao, nag-ikot at naghakot din ang mga otoridad ng mga iligal na nakapaskil na campaign materials. Karamihan sa mga binaklas, mga nakakabit sa puno na ipinagbabawal din ng COMELEC. Nasa mga puno rin ang karamihan ng mga poster na tinanggal sa Quiapo, Nueva Ecija. Ayon sa COMELEC, hindi sila magsasawang magbaklas. Kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas. Mga kuryente pa po yung nagsasabit niyan. Babala pa ng COMELEC, pwedeng ma-disqualify ang mga lalabag na kandidato. The fact na naandyan yung mga pagmumukha nila, sila man o hindi nagkabit, dapat tanggalin po nila lahat yan. Patigasan ng labanan, kaso ang haharapin ng bawat isa. As of October 20, 341 na kandidato na ang naisyuhan nila ng show cause order dahil sa illegal na pangangampanya. Libo-libong show cause order na rin ang naisyu ng COMELEC dahil sa premature campaigning. Halos 170 candidates ang nahaharap sa disqualification case dahil dyan. Basta po nag-file ka na ng kandidatura bago dumating ang campaign period kahapon, premature campaigning po yan. Bawal umikot, bawal mamigay, bawal maglagay ng kuno ano, bawal makita ang pangalan, ang sarili mo sa mga platform katulad ng social media. Tatagal ang campaign period hanggang October 28. Ayon sa Philippine National Police, generally peaceful ang unang araw ng kampanya kahapon. Gayunman, patuloy raw silang magbabantay. Mas mainit po talaga yung local elections compared sa national election dahil nga unang-una ang mga kandidato po dito ay magkakalugag, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakakilala. So yung personal emotions ay nadadala. Halos 3,000 barangay sa bansa ang isinailalim sa areas of concern ng COMELEC. Pinakamarami sa Bangsamoro Region, kaya magpapadala doon ng karagdagang 800 pulis. Bukod pa sa puwersa ng militar para mapaigting ang seguridad hanggang sa araw ng eleksyon sa October 30. Ito mga aspiring natin ng mga kandidato na tumaktakbo ngayong mga kabayan sa BSKA, napakasimple po na rules and regulations ng COMELEC. Hindi kayang itupad nila, hindi kayang sundin. Napaka-easy lang ho yan, di ba? Sayang talaga yung mga tarpaulins na pinaglalagay nila. Kinuha lang. Alam nyo na mahal po ang magpagawa po ng tarpaulins mga kabayan. Di ba? Sayang na sayang talaga eh. Kung sila dito itatakbo po na dapat sila po dito magiging role model po sa barangay natin. Aspiring nga eh. So dapat sumunod sila dito. Simple rules na po ng COMELEC. Dapat sundin nila. At saka alam nyo, natawa ako dun sa mga post po sa mga kaibigan ko dun sa amin mga kabayan sa Leyte. Nagtatambay na sila ngayon sa labas po ng bahay. Hindi ko alam kung bakit. Hey! Baka may idea kayo na nagtatambay sila sa labas mga kabayan. Baka siguro lalapit po yung mga aspiring candidates natin.
Okay. So anyways, so dito muna tayo pag-usapan natin mga kababayan, yung hinuli po na isang flip-top bottle wrapper na si Tipsy kasi nahuli siya mga kababayan during kasi sa kanyang live, Facebook live. Nagkaroon kasi dito ng paraffle. Di ba, nakita na ba natin yung si Flipsy D, yung nasa flip-top po na na wrapper, sayang na sayang talaga eh. Bakit naman kasi sila gumagawa ng ganyan mga kababayan? Anyways, itong Tipsy, sikat na sikat yung mga kababayan. Bottle wrapper ka sa flip-flop, talagang sikat ka ho. Lalo-lalo na itong si Tipsy sa pagkakaalam ko na kasi nasundan ko itong flip-flop noon mga kababayan na itong si Tipsy, nanalo ho ito ng 2 times po, naging champion ito dyan sa flip-top. At saka hindi pa po kasama dyan ang kanilang premyo para sa finals mga kababayan or ikaw po yung manalo dito. Every time kasi kapag sasampa sila dito sa entablado para mag-battle rap, meron na sila ditong TF mga kababayan or talent fee. Sa pagkakaalam ko noon, meron kasi isang rapper po na nagsabi nito na binabayaran daw sila, talent fee nila is hindi bumabaho yan sa 100,000. So sa ilang episode nila, kasi by weekly ho niya makabayan, yung flip-top sa sa 1 week yata, parang 3 times sila na makita natin na mag-battle rap. So, di ba ang laki na po, sayang bakit siya pumasok diyan sa mga gawain na yan na bawal talaga dito yung magkaroon ito ng raffle po sa Facebook Live, lalong-lalo na kapag ikay walang lisensya dito ng PAGCOR. Di ba ipinakita ko na ito makaabayan how many days ago na ba tungkol dito sa mga paraffle po sa Facebook Live. Di ba nagbigay ako dito ng babala na yan po ay bawal na bawal talaga. At during po sa kanyang Facebook Live makaabayan, sinugod ito ng otoridad. So for more details, let's watch this. Arestado ang isang flip-top rapper at social media personality kasama ang kanyang mga tauhan sa pinapatakbo nilang illegal na online raffle sa Bataan. Ang pag-aresto sa kanila nakunan pa sa mismong live stream. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Congratulations, engineer. Susunod, 2,000 pesos ulit. Good luck. Kumpleto ang setup ng raffle na ito na live sa Facebook nitong Huwebes, October 19. Ang jackpot, isang brand new SUV. Pero hindi na natapos ang raffle. Bigla kasing pumasok ang mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. 2,000 pesos, first digit, number 4. Arestado ang 8 taong nadatnang nag-ooperate ng online illegal gambling sa Barangay Tenejero sa Balanga City, Bataan. Kabilang narito ang may-ari na si Tipsy D, isang flip-top rapper na sikat din sa TikTok at Facebook. Napanood pa mismo ng kanilang viewers at parokyano online ang pag-aresto na kumpletong nakunan habang naka-livestream ang Bulacan. Nagugat ang operasyon na makatanggap ang PNP ACG ng reklamo mula sa Philippine Gaming Corporation of PAGCOR tungkol sa umunoy nangyayaring online illegal gambling. Itong mga vloggers, fund of, nagsusolicit ng raffle or nagpapa-raffle sa mga tao na ginagamit nila yung kanilang popularity na hindi naman kasi dapat. Walang mga license to. So, di ba, bakit ba pinagbabawal ng batas pag wala tayong license? Basically because wala kang hahabulin. Ilang linggo raw minanmanan at nakasampung beses na subok pang mga operatiba bago na ikasa ang operasyon. Nakumpiska rito ang ilang gamit pang raffle, gadgets tulad ng laptop at smartphones, at gayon din ang mga equipment para sa internet connection. Gate ng ACG, hindi pwedeng basta-basta lang magsagawa ng anumang transaksyon o aktibidad online, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Baka akala nyo ganun kadali lang na parang gusto nyo lang magpa-raffle, pwede. Na mag-FB live lang kayo or magpo-post kayo sa inyong mga social media, YouTube or whatever, akala nyo pwede. Hindi po pwede kasi kailangan nyo po ng necessary permit para dito. Patuloy daw na minomonitor ng PNP ang mga katulad itong pakulo ng ilang vloggers. Maaari kasing magamit ito sa panluloko. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung may mga nagreklamo laban sa nasabing online raffle. Pero ang tiyak daw ay illegal at walang permit ang kanilang operasyon. Sinusubukan pa ng news file na kunan ng pahayag ang flip-top rapper at ang iba pang naaresto. Marami akong nakikita na nga dyan makabayan, yung mga friends ko dyan sa Facebook. Kumagawa silang ganyan ng mga paraffle. Pero siyempre, ang kadalasan kasi na makita niya makabayan, yung mga sikat-sikat, yung may mga pangalan talaga. At lalong-lalo na kapag mayroong magsumbong dito. Pero alam nyo, ayaw ko lang po na magiging bitter dito makabayan. Kasi alam ko po na maraming gumagawa nito na makabayan natin dyan po sa mga bahay-bahay nila. Pero sana, wag lang pong i-post
sa Facebook or doon sa YouTube or dyan po sa basta any account mga kababayan, huwag nyo lang pong i-post. So yan. Alam ho namin, meron talagang gumagawa ng mga ganyan na mga paraffol sa inyong mga office, sa inyong kumpanya, sa during po sa Christmas party, sa mga kahit personal lang po, sa mga kamag-anak lang na mga kasama. Alam ko meron yan. Pero sana huwag nyo pong i-post sa Facebook. Okay? So tungkol naman dito, sa gustong or sa may plano na gagawa ng ganyan, illegal ho yan mga kababayan, baka kasi hindi nila alam, once nagpo-post ka, mag-Facebook live ka dyan sa Facebook, normally, malalaman ho yan ang inyong IP address mga kababayan. Alam ho yan, malalaman yan ng NBI, Cybercrime Unit ng ating gobyerno, malaman niya mga kababayan. Bakit? Kasi sa hindi po ito nakakaalam at alam ho ito ng mga ITs, yung mga IP address niyo, unique ho yan na number sa inyong modem mga kababayan. So which means, ang inyong IP address, location yun talaga yan sa inyong bahay. So, dapat bantay-bantay ho tayo. Baka hindi nyo kasi alam. At lalong-lalo na, kapag mayroong sasabihin dito, Sir Ivan, hindi naman siguro totoo. Well, alam nyo ba? I-check nyo lang po sa mga kung hindi nyo kayo maniwala kay Sir Ivan, i-check lang po sa Google yan. At saka, alam nyo yung IP address. Malolocate po dito ang inyong mga modem. Sa modem, meron pong serial number ho yan mga kababayan. So, ang serial number, hindi ho yan mapapalitan kahit kailan. So, dyan po, magbabase ang ating Cybercrime Unit tungkol ito sa inyong location mga kababayan. So, i-check nyo lang po na, okay? At saka, dapat iwasan nyo mga ganyan kasi illegal yung mga kababayan di ba? Bawal ho yan. Pero sayang dito kay Tipsy D. Lalong-lalo na dito po sa mga sikat-sikat po na mga vloggers, yung mahilig po ito mag-invite po ng mga online sugal mga kababayan. Di ba? Bawal ho yan. Butin lang ho dito ating mga kababayan ay marami nitong naliwanagan at saka umalis na po sa ibang mga vlogger kasi nga nagpo-promote sila dito ng mga sugal na which is ayaw na ayaw ko talaga yung sugal mga kababayan. Yung i-promote po, gamitin mo ang iyong pagkasikat para lang dito gagawa ka dito ng mga illegal. Pangit niya mga kababayan. So anyways, jump naman tayo sa next topic. Pag-uusapan na natin yung UP Diliman. Kasi alam niyo mga kababayan, meron pong dalawang organisasyon na kung saan kapag papasok ka sa kanila, meron kasi silang pinapagawa dito sa inyo na kung saan silang ipinapagawa dito na malalaswa at talagang pangit mga kababayan. Like for example, pinapahawa ka ng tae at yung tae talagang kinakrampol mga kababayan at pati nga yung mga babae merong gagawin na hindi maganda sa kanilang parte po na lalaki mga kababayan or mga kamembro po ng mga lalaki. Meron po. For more details, let's watch this. Iimbestigahan ng University of the Philippines Diliman ang Dare Games ng ilang student organization. Kabilang pa sa mga challenge dyan ay malalaswa at nakakadiri. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pinagpiestahan sa social media site na Reddit ang nag-leak na Dare Games ng ilang student organization sa University of the Philippines Diliman. Naglalaman ito ng mga hamon na dapat kunan ng video o litrato gaya ng pagpulot ng dumi ng hayop at pagpahid sa buong kamay o kaya'y pagdila sa kalsada. Meron ding dares na may kahalayan gaya ng paghawak sa ari ng orgmate na lalaki at pag-striptease o pagsasayaw habang naghuhubad sa loob ng 2 minuto. Dalawang organisasyon sa UP ang sinasabing nasa likod ng mga hamon, ang UP Junior Marketing Association o JMA at UP Economic Society o ECOSOC. Voluntaryo naman daw ang mga nakasaad na dares. Sa pilitan man o hindi, kung mapatunayan ng mga aligasyon, meron itong paglabag sa karapatan ng mga estudyante, bagay na kinokondena at hindi raw kukonsintihin ng universidad. Naglunsad na ng investigasyon ang UP hinggil dito. Ayon sa Vice Chancellor for Student Affairs ng UP, hindi na bago ang initiation rights sa mga fraternity. Pero ngayon lang daw nila na-enkwentro ang mga ganitong hamon sa student organizations. Maganda kung may mga patunay talaga na nangyari itong mga to at sa patunay, hindi yung third party na account, kundi mismo mula sa mga taong personal na nakaranas. Nakausap naman na raw ng pamunuan ng UP ang 2 org. Nakipagpulong na rin sa kanila ang Anti-Sexual Harassment Office ng University. Humingi na ng paumanhin ng JMA sa naging epekto ng mga naturang dares. Bahagi lang din nila ito ng kanilang internal committee wars o kompetisyon ng kanilang mga miyembro tuwing Mayo. Giit din nila hindi sa pilitan ang paggawa ng dares. Sinuspindi na rin daw ang internal committee wars, gumugulong na rin ang kanilang sariling investigasyon. Nagsorry din ang ECOSOC sa kumalat na listahan mula sa kanilang aktibidad na scavenger hunt. Pinili rin nilang itigil muna ang aktibidad sa kanilang mga miyembro.
Pagtitiyak ng UP, daraan sa tamang proseso ang pagresolba sa isyu. Tinitignan din kung may iba pang grupong sangkot, gayon din kung paano ito nakalusot sa kanilang advisors. We'll have to determine kung meron bang enabling na instances na pinayagan ng advisor yung event o kung ano ba yung naging initial na proseso upang i-filter yung activities. Sakaling mapatunayang may mga anomalya, posibleng patawan ng suspensyon at alisan ng accreditation ang dalawang organization. Parang hindi ko maniwala makaabayan na hindi nila alam. Di ba parang natakip-takipan na dito. Yung grupo na yan, medyo matagal na rin yung makaabayan. At saka ngayon lang pumutok, parang imposible talaga eh. Sana linisin na itong linisan na itong UP Diliman. Lalong-lalo na, gustong-gusto ko talaga na baklasin po yung ipinagawa dyan na eskwelahan ni Sir Ulo Manuel. Na yung parang recruiting agency nila para ipasok po sa PNA mga kaabayan. Yung eskwelahan po ni Raul Manuel, wala namang kwenta kasi yon. Sana ito imbestigahan po at saka sana talagang sulusobin ito at talagang puntahan ito ng ating kapulisan or even sa ating taga-DepEd. Sana masilip ito mga kaabayan. Alam naman po natin itong si Raul Manuel, saan siya dito affiliated po na grupo. Grupo niya yung mga PNA mga kaabayan. Sana baklasin na itong UP Diliman. So ngayon, pag-usapan natin mga kaabayan, pag-usapan natin si Mr. Sasot, si Maharlika, at saka itong si Secretary Chiloy Garafel. But before that, isatamar natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. And so, thank you so much sa ating mga silent viewers na nakita ko na nag-comment sa ating last vlog mga kaabayan. And of course, the other vlog. So, happy po ako na nakilala ko na ang mga silent viewers. So, shout out natin ating mga channel members. Sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Face Calante, Russell Teruel, B.A.B. Bar, and Mel Grace Homes. Hi to Mama Iti Baiza, Marcus Hernandez, Maria Midasiplon, Elma Banyaga, Ricky Boy, nandiyan po si Tink Abel, Maritel Tig, Jerlyn Guerrico. Hi to Lemuel Pasco, Olivia Lupiga Lake, Mary Bandarlipi, nandiyan po si Susan Ostrella, Rivalin Pagsiyat, DRC, nandiyan po si Bergie Unggang, MLCOC Gameplay Vlog, and hi to Susan Ostrella, Marcus Hernandez, hi to Liliu Mission, Soya Milk, Vicky, nandiyan po si Carmelita Barba from Ilocos Norte. They are watching in Washington, D.C., USA. Ako shout out po kay Jelen Quezon, nandiyan po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shout out daw kay Carclia, Sisite Beer, Riddler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Mami Loop, Tita S, Caitlin, Tatay Mick, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Biyahe ni AJTV from South Korea, Girly na nandyan sa Badina, KSA, Evelyn Garcia, and hi to Filomena Ranada and Roy Rabor Hara, greetings from Rodolfo Ranada Rabor. Okay mga kaabayan, so unahin mo natin itong si Maharlika. Kasi ang post niya doon sa Facebook mga kaabayan, di ba sinabi ko dito, yung nangangalan po or yung pangalan na doon nga pala sa Twitter, sa X. Itong account po na fake president mga kaabayan, di ba sinabi ko na ito noon, na ito'y gamit po or account ito ni Maharlika. Ang sabi niya dito kasi, di ba merong party na pinuntahan itong si Congressman Sandro Marcos mga kaabayan. At doon mo sa party, nakikita natin doon sila si Andrew A, yung mga kaibigan niya ni Congressman Sandro Marcos. At saka pag-akala po dito ni Maharlika or first gentleman, sabi niya, son of the president converts the official residence of his father into a nightclub. What is your comment? So ito, sabi niya, hashtag bahay pangarap. Ito sinakyan makaabayan na isang dilawan na nagangalan po na itong si Doc Happy Dilawan. Sabi niya, the government you elect is the government you deserve. Thomas Jefferson. Itong post po ni ng fake president or ni Maharlika ang kanyang ginamit makabayan. At saka ang pangit nga ng mga comment diyan sa kanilang mga kalyado or kanilang mga followers. Kaya lang magbasa mga kabayan. Ayaw ko lang basahin kasi pangit eh. So anyways, para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo yung video mga kabayan, pero ayaw ko na lang po lagyan ng
ng music. Kasi ito po ay copyrighted po ng music, mga kababayan. Ang kinanta kasi dito ni Andrew A, siyempre yung famous niya na kanta, mga kababayan. For example, basta alam niyo na po yung kanta na yan. So yan po ang ibig kong sabihin. Merong party daw na dinaluhan itong si Congressman Sandro Marcos. Pero ang kanilang impressions at pagkaakala nila, kahit hindi nila ito binirify, mga kababayan, parang inassume nila kaagad na nangyari ito dyan po sa Malacanang, sa Bahay Pangarap. Yan kaagad ang kanilang sinabi doon sa post po ni Maharlika. At ito'y talagang sumabog kaagad, mga kababayan. So yan po ang napakapangit dito sa mga anti-Marcos, kasi kahit hindi nila ito ma-verify, bibigyan kaagad nila ito ng pangalan kung saan nangyari. Buti nilang nakita kaagad ito ni Sandro Marcos, mga kababayan, at talagang sinabihan niya, or talagang nireplyan niya ito. Sinagot niya itong post na yan. Sabi ba dito ni Sandro Marcos, "This was at the birthday of a congressman in Corinthians Village a month and a half ago." So nangyari ito month and a half ago, pa, mga kababayan. So matagal na pala ito. Pero ngayon na ito nila nakita. Sabi pa dito ni Congressman Sandro Marcos, "I haven't even slept in Bahay Pangarap, let alone hosted an event there. Please don't be so quick to give into fake news." Sunog na naman sila, mga kababayan. Buti na lang nakaabot ito kay Congressman Sandro Marcos. And I believe meron pong nag-forward ito kay Congressman Sandro Marcos, kaya ito'y nakapag-reply kagad, mga kababayan. Dito napahiya po mga Pinklawan, at lalong-lalo na itong si Maharlika napahiya po sa kanyang post. Kasi ito po ay hindi nangyari dyan sa Malacanang o sa Bahay Pangarap, bagkos ito'y nangyari po doon sa sa isang birthday party sa kay Congressman, mga kababayan. So napunta sila doon sa nakiparty, bakit siyempre itong si Congressman Sandro Marcos inimbitahan ito, mga kababayan, at saka itong si Andrew A. Susunog na naman sila. Pupunta tayo dito sa post po ng Presidential Communication Office ni Secretary Chiloy Garafil. Alam niyo, mga kababayan, ang una niyang post, pagkakala ko nga hindi ito totoo. So ito itong unang post niya, mga kababayan, babasahin ko lang po. 40 taon mula nung bumisita si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Saudi Arabia. Ang huling pagkakataong isang nakaupong Pangulo ng Pilipinas ang nagtungo sa bansa. After 40 years, na, mga kababayan, may bumisita daw sa Saudi Arabia dito sa Riyadh. After daw ito kay late President Ferdinand Marcos Sr. Which is fake news, mga kababayan. Fake news ho yan. Bakit? Meron naman pong ibang mga presidente na bumisita dito sa Riyadh or sa Saudi Arabia. Nakita ko nga tininan ko sa balita, mga kababayan, naglibot-libot ako. Nakita ko po, babasahin ko lang aking nakita. Ito bang si President GMA, si Little Girl, mga kababayan, ayon sa balita, arrival statement, President Arroyo after 4-day state visit of the Kingdom of Saudi Arabia. So confirmed, si GMA pumunta dito sa Riyadh, mga kababayan. Pati rin po si FPRRD nagpunta rin po dito sa Saudi Arabia. Ayon sa balita, King Salman welcomes Philippine President Rodrigo Duterte on visit April 11, 2017. So meron ding bumisita, mga kababayan, yung pong si Tobacco, itong si Ramos. Sabi ito sa balita, speech of President Ramos during the workshop meeting of Philippine ambassadors in the Middle East on the official visit of the Kingdom of Saudi Arabia. So sila po dito aking nakita na bumisita dito sa balita, mga kababayan, na bumisita dito sa Saudi Arabia, which is fake news po ang sinabi ni Sec Chiloy Garafil. And I don't believe, ayaw kong maniwala na itong post po dyan sa PCO ay hindi ba ito nakita ni Chiloy Garafil, mga kababayan. Hindi ba siya nag-iisip dito na marami mong mata na kita po sa kanilang post at marami po tayong mga kababayan na nakakaalam po sa totoo, mga kababayan. Parang ginawa niyang tanga dito yung mga tao. Di ba? Ayaw na ayaw kong ganyan eh. At sabi pa niya ito, mga kababayan, actually kinurik niya. Nung pinuntahan ko naman kanina, before ako nag-vlog, mga kababayan, pinuntahan ko ang kanyang post. Sabi dito, sa pagtatapos ng partisipasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN GCC Summit, binisita ng Pangulo ang ating mga kababayan na nasa Riyadh, Saudi Arabia upang sila'y personal na pasalamatan para sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ating bansa. Medyo naiba na yung intro, mga kababayan. Sa baba, meron siyang in-include po. Sabi dito, erratum.
In a previous version of this caption, we erroneously stated that President Ferdinand E. Marcos Sr.'s visit to Saudi Arabia in 1982 was the last visit by a sitting Philippine President. We wish to clarify that both President Gloria Macapagal Arroyo and President Rodrigo Duterte also visited Saudi Arabia in 2009 and 2017 respectively. So alam niya pala mga kaabayan, actually kulang nga yung sinabi niya, pati nga si Tobacco mga kaabayan, pumunta rin po dito. Alam niya pala, bakit nila pinost yun? Diba mga kaabayan? At saka meron lang sinisigaw dito at ginawa po na programa na itong contra fake news, yung information media literacy, contra fake news. Pero bakit? Pero ano ba ang nangyari dito, Sek Chiloy? Bakit niyo po pinost kaagad yun? Diba? Binirify nyo muna at saka sa tingin niyo na ito'y nakakasira po kay PBM kasi ang tinira ngayon mga kabayan na mga alam niyo na yung mga anti-Marcos yung binira ngayon si PBM na naman po. Kasi nga siyempre ito si Chelo kabinete po ni PBM. So ito na naman po at saka talagang napunta naman tong issue na to doon po kay PBM. Wala namang kinalaman dito si PBM. Ang nagsulat niyan ang grupo nan po ni Sek Chiloy, di ba? Kaya nga ako'y takot na takot mga kabayan na nandyan po at nakaupo itong si Sek Chiloy kasi kilala ho natin po kung saan affiliated o saan kasama dito ang kanyang husband. Saan pong grupo na yan. Hindi natin alam, baka in the future, baka meron ng ibang plano itong si Sek Chiloy. Kaya nga ayaw ko itong talagang ikonsente itong ganito. Dapat role model tayo. Kung anong totoo na balita, dapat yun po ang i-post. Walang labis, walang kulang. Kasi dito sa kanyang post nung una makabayan, talagang fake news yan. After 40 years, bago may pumunta dito sa Saudi Arabia na isang presidente or Philippine president, fake news naman yun eh. Diba? Kaya makabayan, okay lang ba sa inyo na nandyan po nakaupo si Secretary Chilo Garafil sa PCO at saka kasama po ni PBM? Ako parang hindi lang ako kampante tayo makabayan, sana palitan na yan eh. Delikado talaga eh. Hindi natin alam, in the future, alam nyo na po yung utak ni Sir Ivan, medyo malikot tayo at saka takot rin po tayo, baka isa sila sa dahilan na masisira dito si PBM at baka sila dito ang magiging bridge na matatanggal po si PBM at baka mag-prosper po yung plano ng mga anti-Marcos na ipapatanggal itong si PBM makabayan. Di ba? Nakakatakot talaga eh. So sana kay PBM pagsabihan natin itong si Sek Chiloy, gonggong talaga yan eh. Pasaway ang PBM, sana pagsabihan natin. Delikado, ayaw namin ay kapoy masisira dito or masiraan, okay? So anyways, dito na po tayo sa issue po o saka sa painiran naman ni Mr. Rugando Sasot. Unang po sa makabayan, kasi nga nasasaktan sila dito na maganda po yung pakikitungo ng mga Arabo tungkol dito sa balita ni BBM na ibininda na yung Maharlika Investment Funds at interesado dito yung mga Arabo mga kabayan. Di ba mismo po sinabi ng mga Arabo at ng royal family na interesado sila dito sa Maharlika Investment Funds at alam nyo ang good news pa ay plano po ng malaking kumpanya nandito sa Saudi Arabia, the biggest and the largest company na nandito po sa Saudi Arabia, yung Aramco makabayan, gusto na ito mag-invest sa Pilipinas, long-term invest po sa Pilipinas. Alam nyo, maraming nagulat doon, Aramco makabayan, magkaroon dito, o hopefully, kapag ito'y matutupad na po at mag-materialize sa mga pledges po ng mga Arabo at saka ng ibang mga leader sa ibang bansa, tingnan nyo makabayan, Aramco, magkaroon dyan sa Pilipinas at talagang marami po na matutulungan ito ng mga Pilipino kasi malaking kumpanya po yung Aramco makabayan. Alam ko yan kasi nandito po si Sir Ivan. Buong Middle East makabayan, Aramco po ang pinakamalaking kumpanya. So we are very lucky. Hopefully soon, alam po natin yung mga Arabo, sana mangyari po yung Aramco na ilalagay dyan sa Pilipinas. Babalikan natin itong si Sasot makabayan. Ang sabi niya, according to news coverage of PBBM's visit to Saudi Arabia, the economic managers told Saudi investors that they will get high return if they invest in the Maharlika Fund. Open-minded ka ba? Alam niyo ba yung term po na ginagamit ito sa mahilig po mang imbita po na mga, alam niyo kabayan, yung mga
na mga investments, di ba laling ginagamit yan, open-minded ka ba? So parang ginawa niya dito na investment scam po yung Maharlika Investment Funds. Normal lang po yung sasabihin niya ni PBM na talaga mahikayat sa dito yung Maharlika Investment Funds kahit hindi pa po nag-start mga kabayan. Di ba lately lang or the other day ba yung meron pinasuspindi mo na dito ni PBM yung IRR. Hindi naman po yung Maharlika Fund yung pinasuspindi mga kabayan, kundi yun lang pong IRR. Yung yung rules and regulations po sa sa Maharlika Funds kasi nga gusto niya dito na ma-maximize pa yung potential po ng proyekto na yan, yung Maharlika Investment Funds para malaki po maitulong sa sa Pilipinas mga kabayan. So yun po ang gusto ni PBM. Gusto niya yung Maharlika Investment Funds ay naayon po dito sa kanyang standard. Yun po ang gusto ni PBM. Kaya pinasuspindi muna niya temporarily mga kabayan. But it doesn't mean na pinastop po niya yung Maharlika Fund. So normal lang po dito hindi mo ba naintindihan na dapat mahikaya tayo dito. At buti na lang siya po ay sinagot dito ng kanyang followers mga kabayan. At ang sabi po ito ng kanyang followers, tulungan mo na lang kaya para maging mabilis. Tingnan mo mismo ang kanyang followers, hindi na nagustuhan po ito yung mga inaasta po ni Sasot mga kabayan. Dapat tulungan natin. At saka sabi pa dito ni Sas, ang kanyang reply, sabi nila, people's comment reflect the extent of their knowledge. Palusot ka agad. Dapat ganun ho tayo manghikayat po, lalong-lalo na itong Maharlika Fund ay kapag mag-prosper ito, mag-successful ito mga kabayan, malaking tulong ho yan dyan sa Pilipinas at saka sa ekonomiya natin. Totoo talaga yung mga kabayan. Kaya ito sinisigurado po ni PBM na maganda po yung rules and regulations dito sa Maharlika Funds. Sabi pa dito ni Fernando Saligumba Abinoha, proposal pa lang. Kahit sa business proposal, dapat may ROI ka agad. Kaya kinuwestiyon niya dito si Sas at talaga ito yung nabiluokan mga kabayan. Sabi niya, investing in a venture without proven ROI is very risky. Hindi pa nga nag-uumpisa, pero at least yung mga Arabo interesado mga kabayan. Pero ang point dito ni Rogando Sasot, parang ayaw niya na hikayatin pa yung ibang mga leader sa ibang bansa kasi hindi pa daw nag-start mga kabayan. At saka wala pa pong return of investment na nakikita. Ito bang si Rogando Sasot mga kabayan, si Mr. Sasot, Pinoy ba talaga to? Parang ayaw niyang sumuporta dito sa kay PBM or anyways, anti-Marcos naman talaga sila or anti-Marcos, ayaw talaga na ito na susuporta po sa mga proyekto at saka sa mga plano ni PBM kasi nasasaktan sila mga kabayan. Once meron silang nakita dito na sa tingin nila na maganda po yung epekto ng proyekto nito kapag mag-prosper mga kabayan, pipigilan talaga nila yan. Kaya ang kanya mga post against dito sa plano ni PBM, hindi ba niya iniisip na yung mga ginagawa ng PBM ay para po sa ating lahat yan? Dapat tulungan natin si PBM. At alam na alam ko na hindi tayo pababayaan po ni PBM at ang higit sa lahat, hindi tayo ilalagay po sa kapahamakan ni PBM. Hindi po yan gagawin po ng presidente. Ang iniisip po ni PBM, siyempre Marcos yan mga kabayan, ang iniisip po lagi ni PBM kung paano tayo matulungan at paano po mapalago po yung ekonomiya dyan po sa Pilipinas. Yan po ang lagi iniisip ni PBM. Pero baliktad kasi yung mga paisip po nila ni Rogando Sasot, nila ni Maharlika, yung mga kalyado nila ngayon ng mga dilawan, ganyan po sila mag-isip mga kabayan, mukhang mga komunista na dito. Or baka komunista na talaga sila di ba? Ganon po mag-isip yung mga komunista mga kabayan. Correct me if I'm wrong. Di ba ganun talaga sila Ayaw lang tumulong dito sa gobyerno natin. Kasi ayaw nila na uunlad ang Pilipinas. Kasi para gusto nila na marami sila itong ipapanira po sa gobyerno natin mga kabayan. Di ba? Lagi lang sasabihin yan. Or in the future, kapag hindi mag-prosper po yung mga project ni PBM, sasabihin nila na tingnan nyo, yung presidente natin walang ginawa sa bansa natin. Puro lang lagoy-lagoy. Wala namang nag-materialize po sa proyekto. Ganon kasi ang iisipin ng mga kabayan. So dapat tutulungan natin si PBM. Ako po nanawagan dito sa mga Marcos supporter, sa mga Marcos loyalist, at saka doon rin po sa mga hindi ok-ok na mga pag-isip ng mga DDS, tutulungan natin ang ating presidente. Kasi ang kanyang lakad, ang kanyang mga plano para ho sa ating lahat yan. Okay? So anyways, shoutout po natin si Ma'am Nilda Amarga na nandyan sa Katmon, Cebu. Hi to Nevelia from Santa Mesa, Manila. Shoutout po natin si Ma'am Annie Huson, Josephine Abiba, Lynn Gonzalez, Nida Guzman, Jima Ramirez, and hi to Ronida Domingo. Ang mga kabayan, so ipapakita ko rin po sa inyo ito ring balita na kung saan merong magandang nagawa dito si Rendon Labrador mga kabayan. Ito tungkol dito sa pagsalakay nila
sa isang online lending apps nga pala yung nagpapautang. Pero kapag nanungkot na mga kababayan o yung gusto nilang babayaran mo na yung inuutang mo, meron silang hindi maganda dito na sasabihin, yung parang pangharas mga kababayan. Buti na lang isunumbong ito ni Rondon Labrador kasi meron nagkontak sa kanya mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Sinalaki ng mga otoridad ang isang kumpanya sa Makati City na nag-aalok umano ng online pautang. Ang sumbong sa mga otoridad, kapag hindi nakabayad ang mga nangutang sa kumpanya, kasunod na nito ang pangaharas. Mahigit 200 Pilipino at 3 foreign nationals ang inabutan ng mga otoridad sa opisinang ito sa Salcedo Street, Makati City. Nag-aalok daw sila ng pautang online. At kung mahuli o hindi makabayad ang mga nangutang sa kanila, ihaharas umano nila ang mga nangutang. May lumapit kasi sa aming complainant na nakakatanggap na siya at yung pamilya niya, even yung mga kaibigan niya sa social media, kamag-anak niya, mga kaibigan niya ng pananakot. Siya nakakatanggap siya mismo na pag hindi siya nagbayad ng utang niya, papatayin siya. Mula sa report na iyon, nagkasana sila ng surveillance hanggang makumpirma nilang nag-ooperate nga ang lending company. Ang modus daw nila, magsisimula sa pagte-text blast tungkol sa pag-aalok ng loan. Kasama sa mga nasabat na mga pulis ang text blaster machine na ito kung saan makikitang nakasalpak ang samot-saring SIM cards. Yung stage 5, yun yung pinakamalupit. Yun yung mga may nananakot na yung ipopost na yung social media sa social media mo o sa social media ng kaibigan mo na may pagkakautang ka, tapos nandun na rin yung mga nananakot na papatayin ka. Bawal ang harassment, pang-iinsulto at pagbabanta. Pasok yan sa unfair debt collection practices base sa SEC Memorandum Circular 18 Series of 2019. Illegal din daw ang operasyon ng lending company. Unang-una, wala silang license para mag-operate as a lending institution. Pangalawa, yung pananakot, threats na yan. Itinatanggi naman ng mga nakausap naming empleyado na nanghaharas o nagbabanta sila sa kanilang mga kliyente. Namamolekta. Nire-remind po namin yung mga client namin, especially yung mga due date and yung mga overdue client namin. Nakapaskil pa nga raw sa palibot ng kanilang opisina na bawal mangharas. Pinapaalalahanan din daw sila na laging sumunod sa batas. Mahigpit ko kami sa SOP ng compliance ng SEC at sino mang nagkaroon ng violation, binibigyan namin ng warning or terminated. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at pagsusuri sa nakalap na ebidensya. Bali, nagpunta po ang buong team namin dito to conduct on-site forensic examination dun sa mga computers na aabutan natin naka-open such that yung mga volatile data, meaning yung mga live applications po, ma-seize natin. Babalik kami sa office, we will conduct off-site forensic examination dun po sa mga computers na nakapatay at saka yung mga data na hindi natin na-extract dito sa site of operation. Reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang inihahanda laban sa mga nasa likod ng kumpanya. Bagay na itinanggi ng isa sa mga empleyado. So hindi po kami yun, sir. Hindi po kami nanghaharas. Hindi namin pinipilit namin yung mga client namin dito na umutang po sila. Wala po kami hinihing collateral po. Ang ilang kaanak ng mga empleyado sumugod sa harap ng gusali nang mapanood ang Facebook Live ng vlogger na si Rondon Labrador na pinayagang sumama sa raid. Ito po'y nananakot. Ito ang trabaho lang nila, manakot, mangharas, mamahiya, para lang kayo ay magbayad. Sinumbong nyo sa akin, dinala ko sa PNP, pinuntahan ko, inaksyonan ko. Ayon sa PNP-ACG, nakipag-collaboration daw sa kanila si Labrador. He's asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. And that is fine. Wala akong problema doon. Kahit sino, with the same advocacy to spread public awareness. At gusto ko ring ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Kasi marami pong tao ang hindi aware sa mga krimen na nangyayari ngayon sa internet. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable sa krimen. Posibleng maharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Financial Products and Services Consumer Protection Act.
Yung ginawa po ni Rendon Labrador mga kababayan, talagang good job yan kay Sir Ivan. Good job talaga yan dito kay Rendon Labrador. At saka handsalot pa yan galing kay Sir Ivan mga kababayan. Sana ito magandang ginawa po ni Rendon Labrador kasi ang kanyang kasikatan mga kababayan, sikat ho yan sa Facebook o saka sa social media. So ang maganda dito ay ginamit niya para makatulong po sa gobyerno natin. Sana ang mga ibang mga influencers dyan na mga sikat-sikat po, sana gayahin nyo dito si Rendon Labrador. Tumulong kayo sa mga kinaukulan, tumulong kayo dito sa gobyerno natin para makatulong kay mga kababayan o para masugpo po yung mga ginagawa po ng ibang mga kriminal o yung mga illegal na gawain. Sana isumbong nyo at saka gayahin nyo po si Rendon Labrador. Okay yan mga kababayan. Talagang approve na approve mo yan kay Sir Ivan. Okay? So dito na tayo sa ibig kong sabihin tungkol po sa isang grupo dyan sa Socorro mga kababayan. Naalala ba natin yung G-Zion, yung Maharlika Nation mga kababayan? And I'm very very sure na alam nyo po yung balita na yan kasi patok na patok ho yan noon tungkol ito sa G-Zion. Kung naalala nyo po, di ba, ang kanilang spokesperson ay si Sir Glenn mga kababayan. Naalala ba natin yan? So doon po sa Maharlika Nation, sa Bukas Grande, sinugod po ng otoridad mga kababayan. Pinuntahan sila doon. At para maintindihan natin ang balita mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung video. Pero ayaw ko lang i-play ito mga kababayan kasi nga, alam nyo lang po yung ABS-CBN. So, for more details, let's hear this. Inakyat ng mga police, FBI agents at tauhan ng Department of Environment and Natural Resources ang isa pang grupo sa Socorro, Surigao del Norte para inspeksyonin. May sarili manong korte, may sarili pang bangko, may sariling pera at pamahalaan ang grupo na tinawag nilang Maharlika Nation. Live at exclusive, nagpapatrol si Nico Pawa. Nico, ano ang basihan ng mga grupong yan at nagtayo sila ng sarili nilang pamahalaan? Kabayan, ayon sa mga opisyal ng grupo, isa silang indigenous people na tinatawag nila ay Maharlika tribe at nakikiusap sila sa gobyerno na respetuhin ang kanilang pamamalakad dito sa tribo. Umakyat ang convoy ng PNP, DENR at NBI sa bundok ng Sitio Atuyay kaninang umaga. Pagdating sa gate ng Maharlika Nation, sinalubong sila ng isang opisyal ng grupo. Gaya ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, binigyan sila ng DENR ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PACBANMA noong 2004. Isa itong kontrata na nagpapahintulot na manirahan sila sa bundok. Hindi pa malinaw kung ire-renew ang kontrata, pero giit ng grupo, may karapatan sila sa halos 400 hektaryang lupa bilang mga indigenous people. Wala pa ang PACBANMA, nandito na ang mga katutubo. Since time immemorial, namana na natin ito. After Ferdinand Magellan landed in Mactan, Cebu, wala pa ang colonizer, nandito na tayo mga katutubo. Pero ayon sa DENR, sinusundan nila ang abiso ng National Commission on Indigenous Peoples. Ayon sa NCIP, walang kinikilalang indigenous peoples group sa Socorro. If they are interested still, kasi by 2029, the PACBANMA of BG5 will be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat yung registered yung natin, yung organization, yung sinasabi nila na IP recognized sila. Pero kung indigenous people's organization yung sinasabi nila, that will be under the NCIP po. Pero ayon sa Maharlika Nation, sa ilalim ng batas ay hindi naman kailangan marehistro sila bilang indigenous people. At matagal na umanong nanunungkulan ang kanilang tribal leaders sa mahigit 1,200 nilang populasyon. Wala pang ang government, mayroon na talaga kami sinusunod na governance. Mayroon tayong sariling justice system. Nag-uugat po yan sa noon pa ng mga ancestors namin. Doon yung nagugat ang sistema. Kaya dalawa yung sinasabi naming customary law. Bukod sa sariling korte, mga ordinansa at konseho, pinakita nila ang sarili nilang bangko. May sarili rin silang pera na tinatawag nilang G-Zion. Ang isang G-Zion ay katumbas ng 200 pesos. Pero ginagamit lang ito sa kanilang komunidad. Noon, mayroon tayong tinatawag na philanthropos. Yung gamit ng mga katutubo. Gusto lang namin ipagpatuloy yung kanilang mga sinimulan ng mga adhikain.
Nilinaw naman ng grupo na bagamat may sarili silang gobyerno, handa silang makipagdialogo sa pamahalaan. Sumusunod tayo sa batas. Kung mayroon mang pagkukulang, disipin nila. Kung ano yung mali naming nagawa, handa namin kaming pag-uwin yung sistema na naaayon sa batas. Ayon sa DENR Caraga, batay sa isinagawang inspeksyon, magsusumite sila ng mga rekomendasyon sa DENR Central Office. Kabayan, kinakausap na ng DENR Caraga ang 5 pang iba pang PAC-BARMA holders dito para ma-check kung sumusunod ba sila sa mga regulasyon. Kabayan? Ay, anong sabi naman ng mga pulis at NBI na umakyat dyan na Nico? Sa ngayon, nakausap natin yung Philippine National Police, peaceful naman daw dito sa kanilang community sa pagtitingin nila dito at sa pagbabantay nila sa mga nakaraan na buwan. Although, pinapaliwanag nila through a dialogue na bagamat may sariling ordinansa dito sa loob ng community, hindi naman ibig sabihin na nasusunod din ito sa labas dahil hindi naman ito sumunod sa munisipyo. At the same time, kinikilala din naman ng tribo yung mga batas ng munisipyo at ng bansa. So, natadaan naman daw ito sa dialogo. Kabayan? So, ang kanilang kilos ay dyan lamang sa kanilang sa kabundukan at hindi dapat silang lumabas yung mga batas nila. Ay, hindi naman ganon. Ayon dito sa grupo, wala naman silang pinagbabawal na lumabas dito. In fairness naman, nung nakausap natin sila, rehistrado sila sa mga programa ng munisipyo, pati ng local government. At sa katunayan, itong mga nakatira dito sa loob ng community ay nagtatrabaho din sa labas. Although yung iba nandito rin sa loob bilang mga mangingisda at mga magbubukid. Kabayan? So, ang sabi ng NCIP ay wala silang kinikilalang katutubo dyan sa Socorro. Yun ang malinaw dyan. So, anong gagawin ngayon ng NCIP? Sa ngayon, bagamat bago lang itong certification na ginawa ng NCIP, pero naninindigan ang Maharlika Nation na merong indigenous people dito at sila yun. Kaya sa ngayon, ininformahan na ng Maharlika Nation ang NCIP na meron silang listahan ng mga miyembro at matagal na silang nakatira dito sa isla ng Bukas Grande. Kabayan. Legal ba ang kanilang paninirahan dyan sa isla? Sa ngayon, yun nga yung issue, kabayan kasi ang basihan ng pagtira nila dito ay yung pahintulot ng DNR, yung PAC-BARMA. Pero kung mag-expire man ito sa 2029, ang ginigiit ng Maharlika Tribe o Nation ay ang kanilang pagiging indigenous people, kaya sila may karapatan sa lupa na ito. Pero dahil nga na sinasabi ng NCIP na hindi naman sila kinikilala, medyo merong conflict doon. Ang sinasabi kasi ng Maharlika Nation, hindi naman nila kailangan magrehistro bilang indigenous people. Mga self-proclaimed sila na indigenous group. Kabayan. Napansin ko, makaabayan, itong si Noli de Castro, the way siya magtanong, parang ayaw na ayaw niya dito sa Maharlika Nation. Napansin ba natin? Parang ayaw na ayaw talaga eh. Pero anyways, alam nyo, para sa akin nga, kung ako lang itong masunod, I think okay na, hayaan na natin yung Maharlika Nation, makaabayan. Anyways, wala naman sila itong ginagawang masama. Unlike doon sa grupo po ni Senior Aguila, di ba ang dami ng mga violations doon na ginagawa. Diyan po sa Maharlika Nation, kasi nasundan ko yan noon, mga kaabayan. Eh, ulitin ko lang dito, yung kanilang spokesperson na si tinatawag ngayon na Dato, tawag doon, Dato Magsisibya, si Sir Glenn, mga kaabayan. Talagang nasundan ko yan noon. At saka napaka-peace doon at saka maganda pa nga yung structure po ng kanilang pamamahala doon. So I think for me parang walang problema naman yun. Sana tulungan na sila ng gobyerno natin, mga kaabayan. Saka so I think naalala na po natin lahat tungkol dito sa Gisayon, di ba? Biglang bumalik, mga kaabayan. So anyways, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, mga kaabayan, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw na to at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo
ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, batalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang